Everything that has breath, praise the Lord. Maaari bang palakpakan muna natin ang ating Panginoon? Praise the Lord po. And if you have your Bibles with you, mga kapatid, let's open it to Exodus chapter 10. Exodus chapter 3, verses 10 to 14. I'm sorry, sa ESV po ako magbabasa. Dito, come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, who am I, that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, but I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Verse 13, then Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? What shall I say to them? And God said, in verse 14, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent you. Praise the Lord po. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, salamat Panginoon sa gabi na ito. And pray Lord God for the Holy Spirit Panginoon na pangunahan ng iyong lingkod. Dahil nalalaman ko Panginoon na wala po akong magagawa kung wala ka. Pangunahan mo po ang iyong lingkod Panginoon. And ang salita mo lamang ang mamutawi sa kanyang mga labi. And itong mga salitang ito Panginoon ay maging kalakasan ng bawat isa na naririto, maging sa mga kaibigan at kapatid namin na nasa online, makaabot itong ang iyong salita sa kanila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now, praise the Lord po. Amen. So, ito po in Exodus chapter 3, ito po yung tinawag ng ating Panginoong Diyos si Moses. And ang una pong reaction ni Moses, praise the Lord. Sabi niya, who am I? Ang Panginoong Diyos na lumalang ng lahat, tinawag si Moses for a mission. Pero ang una niyang response sa ating Panginoon ay, who am I? So sabi nga sa Romans, di ba po sa ating Bible study, that do not think highly of yourself. Tama po ba? Na kung iisipin nga natin, sino nga ba tayo? Who am I? Pag ang Diyos, ang Panginoon ng Panginoon, ang Hari ng mga hari, tumawag sa atin, tinawag ang ating pangalan, parang, paano nga tayo magre-respond? Sino nga ba ako? Di ba? Amen po ba? Pero, ito po yung question na hindi po self-pity, yung nagsa-self-pity na, ay, wala namang nagmamahal sa akin. Sino nga ba ako? Ay, wala akong kadate sa susunod na araw. Sino nga ba ako? Hindi po yun a form of self-pity. Pero kung tatanungin natin, kung iisipin nga natin ng ating status, who am I? Sino nga ba mga kapatid? Parang sinabi din po ng Bible in Isaiah 64:6 na lahat po tayo ay isang madumi. All of us has become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Na kahit yung pinaka-mabait or pinaka-mabait yung kilala, parang mabuting tao, ang kanyang sariling righteousness ay parang maruming basahan lang din sa harapan ng Panginoon. So, this, who am I, we are asking, it is knowing that God is holy and we are dirty. Amen po ba? Na sa kabanalan ng Diyos, parang hindi talaga tayo makakatayo dahil tayo po'y makasalanan, tayo marumi. And sino po bang tinawag ng Panginoon dito? Si Moses. And alam po natin yung background ni Moses, di ba? Siya po ay isang murderer. That time, nung nasa Israel pa siya, pumatay siya and nagtago siya ng matagal na panahon until tinawag siya ng
Panginoon dito sa Exodus chapter 3. So mga kapatid, kung iisipin nga natin, ako especially, kung titingnan ko yung sarili ko, yung aking nakaraan, napakadumi ko sa harapan ng Panginoon. Kumbaga kung iisipin ko kung sino ako, mapapatanong po talaga tayo, who am I, Lord? Para matawag mo. Sabi sa Psalm chapter 8 verse 4, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Amen. So madumi tayo mga kapatid, tayo yung makasalanan. Sino man magsabi na wala siyang kasalanan, ay sinungaling. At ito'y kasalanan din mga kapatid. Amen po ba? So ito po yun. But ang ating verse sa verse 12, ito po yung sabi ng Panginoon, He said, but I will be with you. Napakaganda po. Ito pong salitang ngunit, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. But, sabi ni Moses, who am I, Lord, para magamit mo? Itong sagot, itong promise ng Panginoon, ang sagot sa kanya, but I will be with you. Sabi nga ni Pastora sa kanyang last preaching, it's not because of who we are, it is because of who He is. Now, ano po ba? Sino po ba ang Panginoon? Tuloy po natin sa ating verse. In verse 14, God said to Moses, I am who I am. And we know sa preaching po ni Pastor Rachel, ano po yung I am who I am? It is Yahweh, who was, who is, and who will always be. God is not just good. He is good. Amen po? Hindi lang siya mabuti, siya ay kabutihan. Siya mismo ang kabutihan. Hindi lang siya maibigin, pero siya mismo ang pag-ibig. Amen po ba? Do you believe, mga kapatid? And dito, mga kapatid, the Lord has been faithful to His promise kay Moses at sa people of Israel. And tingnan natin sa 1 Chronicles chapter 17, isa pa pong nagtanong ng who am I? In verse 16, then King David went in and sat before the Lord, and he said, who am I, Lord God, and what is my family that you have brought me this far? In 1 Chronicles, mga kapatid, ito naman po yung nag-promise si Lord kay King David na magbibuild siya ng house of the Lord and gagamitin niya ang isa sa kanyang mga descendants. Pero, ito pong promise and blessing na binaba ng Panginoon, katulad ni Moses, ganito rin ang respond ni King David. Who am I, Lord God? Amen. If looking back, sabi ni King David, who am I, Lord God, and what is my family? In the last preaching ni Ate Nicole, natalakay din po yung life story ni David na nagkasala din siya sa Panginoon. And hindi rin naging maganda yung family background niya. But again, mga kapatid, it is not because of who we are, but because of who He is. Kung sino yung tumawag. In verse 20, mga kapatid, there is no one like you, Lord. There is no God but you, as we have heard with our own ears. And who is like your people Israel, the one nation on earth, whose God went out to redeem a people for Himself, to make a name for yourself, to perform great and awesome wonders by driving out nations and before your people whom you redeemed from Egypt. Ito po yun, mga kapatid, kung ano po yung pinramis ni Lord, ni I am who I am, kay Moses, na ililigtas ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan sa Ehipto. Ito po yun. Naganap po, di ba? Amen po ba? And in verse 22, you made your people Israel your very own forever, and you, Lord, have become their God.
Again, despite sa kanilang past, sa katigasan ng ulo ng Israel noong time ng Exodus, dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, it is not because of who we are, but because of whose we are. Basahin nga po natin itong phrase na ito. And I am who I am today. Sige po, 1, 2, 3. I am who I am because the I am who I am tells me who I am. Do you believe in that, mga kapatid? Hindi sa atin. Hindi dahil sa kadumihan natin or sa sarili nating righteousness. It is because of who God is. Kung sino yung tumawag. We may feel unworthy. Sino ba talagang worthy? Wala naman talagang worthy, mga kapatid. Pero dahil siya ay worthy, dahil ang Diyos ay worthy. Amen po ba? So tonight, katulad po ng pagtawag ng ating Panginoon kay Moses, meron po siyang mission na i-lead ang Israelites papunta sa Promised Land. Tonight, meron din po tayong mission. And if we read to 1 Chronicles chapter 17, verses 25 to 27, You, my God, have revealed to your servant that you will build a house for him. Ito na po yung promise ni Lord kay King David. So your servant has found courage to pray. You, Lord, our God, you have promised these good things to your servant. Now you have been pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight. For you, Lord, have blessed it, and it will be blessed forever. Amen? Dahil nangako ang Diyos sa atin, tunay na tutuparin niya ito, tunay na i-bless niya ito, at ang Panginoong Diyos, kapag siya ang nag-bless, it will be blessed forever. Do you believe? Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. So we have this courage na lumapit sa Panginoon. Ngayong gabi, we have found courage to pray to our Lord God. So ano po bang promise ng Panginoon sa inyo ngayong gabi? And as we continue to worship the Lord, be sensitive sa Kanyang moving. Kung may gusto po siyang i-reveal sa atin through our worship, through our prayers, atin pong ipagpe-pray ang ating nation, ang mga may sakit in this church, and rest assured na kapag ang Panginoon po ang nag-bless, it will be blessed forever. Amen po ba? Amen. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa iyong paalala na despite, Lord, of our past, despite, Lord, na kami makasalanan, bagkus ikaw, Panginoon, ang tumawag, Lord, it is not because of who we are, but because of who you are, Lord God. We thank you, Lord, for your grace and mercy and love sa bawat isa na naririto, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa amin, patuloy kang kumilos sa aming mga papuri, sa aming mga panalangin, Panginoon. Buksan mo po aming mga bibig, hallelujah, to pray. And alam ko, Panginoon, hindi sarado ang iyong tainga upang hindi kami marinig, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin, Lord God. Ito po ang aming samat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.